Yun, good day mga travelers. Magandang araw. Syempre, ang vlog natin ngayon guys, meron na tayong solar panel dito na tig 250 watts mga travelers. Yan, oh. So yan yung panel natin na ginagamit ngayon dito. At ang bawat isa nito ay merong 250 watts. So nasa 500 watts na mga travelers yung rated power nitong ating solar setup. Yung ginamit natin na PV cable dito, yan, makapal to. Ito talaga yung PV cable na ginagamit sa mga solar. So ito mga travelers, matataba siya, number 8 ata. Okay, at nandito sa loob yung ating inverter at solar controller. Okay, so mga travelers, andun lang yung ating panel. Hindi natin inangat sa bubong kasi mahirap siya linisan pag nasa bubong. Okay, so ayun, na dalawang tig 250 watts. And ito yung ating inverter. Yan. So meron tayong 100% na charging sa ating battery. Yan, naka full charge na tayo. And gagamitin natin itong snap na 1000 watts. So ito ay may rewind sa loob. At andito lang naman yung switch niya, hindi ko pa nalagyan ng breaker. Yan, at andito yung out niya. So pailawin natin mga travelers. Okay mga travelers, so buksan natin yung ating snuddy. Ito yung snuddy natin na inverter. So nandito lang yung switch niya. And hindi ko pa siya nalagyan ng breaker. So on lang natin to mga travelers para magkaroon tayo ng output na ilaw up to 20. Yun, so press lang kahit mga 2 seconds mabuo na siya. So yan, naglabas na siya ng AC. At nandito yung ating dito yung ating AC outlet. So ito yung ating sa ilaw. Yun, no. So umilaw na mga travelers, no. So ito yung inverter natin na ginagamit pagka mag-electric fan, washing machine. Yan, pwede na yan siya, heater at rice cooker. Pwede na itong snuddy. So pure sun wave to mga travelers with AC charger. Ayan yung input niya, dito yung AC. Yan, AC input dito, AC out, then ground yung gilid. Yan, ito naman yung AC out na merong plug, merong saksakan. Ito naman yung input ng 12 volts battery. Yan, hindi ko pa nalagyan sa ng breaker. Nag-order pa tayo sa Shopee. And ito naman, makita nyo yung mga breaker natin na ito. Yan, for 12 volts to mga travelers. So ginagamit lang natin to sa charging. So dito galing sa panel. So ito lang yung ating ito lang yung ating controller. So okay naman siya mga travelers. Halos napupuno niya na yung ating battery na 80 amperes. So sobra-sobra pa nga. Kaya nag-i-stop na minsan, maaga pa nag-i-stop na siya na mag-charge dahil puno na. So ito naman, meron tayong protection voltage dito. So makita nyo, meron tayong mga inverter. Ito po ay pang backup lang, pang ilaw-ilaw. So to 20 volts to. Ito rin, ito pwede na to sa malalakas na ilaw, kunyari mga 50 watts. Yan, pwede na to. So mayroon tayong breaker para sa AC. Dito yan siya nakaka-connect. Yan. So mayroon tayong tatlong inverter, kaya mayroon tayong tatlong saksakan, 1, 2, 3. So ito yung pinaka huli, yun yung nasa last inverter natin. So ito yung sa maliit, first inverter, yun yung silver. Second inverter, itong green. Yan. Third inverter, itong snuddy, yung kulay blue. So ayan yung mga connection natin dyan mga travelers, for ilaw yan siya. Yan, kung mapansin nyo. So ginagamit natin yan sa ilaw na merong wattage na 15 watts. So matagal malubat. Dito ako bilib sa battery na to mga travelers. Ang tagal malubat ng battery na to. Gel type po yan na 80 amperes. Pero kung titingnan natin yung pagka 80 amperes niya ay talagang napakaunat, napakatibay mga travelers, no? So ang ating panel 500 watts na yon. Ang maximum nitong controller ay 520 watts. So pasok pa rin sa rated power nitong controller yun, tsaka sa ating solar panel. Okay, so ito naman ginagamit natin voltage protection.
So, ayan mga travelers, solar setup natin. Tsaka meron tayo ditong ano, pang ilaw-ilaw lang guys, no? Ito. So, sealed lead acid battery ito, dalawa. Bali 4 amperes bawat isa, bali 8 amperes to. So, yan yung ating controller. At yung panel niya nandun sa taas. Okay, meron tayo dito LiPo4 mga travelers. Ito talagang marinte, matagal malubat. Kahit napakaliit lang niya, you know? Meron niya siyang 20 cell na maliliit pero napakakunat. Meron na rin siyang charger controller. Ito. Pinitin natin. Ayan, 100% yan. Then meron siyang inverter. Ito yung inverter niya. Yan. At DIY po yung mga travelers. Assemble lang. At okay na okay naman. Magdamag na electric fan. Lagpas pa. So ayun mga travelers. Ito yung setup natin pang ilaw. Ito naman yung malaki pang washing. Pang electric fan na 60 watts. Ito 60 watts yung electric fan natin. Dito natin ginagamit yan. So yun naman yung inverter, yung maliit natin na power station, ginagamit din sa electric fan na maliit din na pang damagan. So kayang-kaya guys, no? Ayan, at isa pala, napakatipid talaga ng ganitong inverter pala sa battery. Ang tagal niya makapalubat nitong ating battery. So ayan, naka full charge pa rin tayo. Kahit gumamit tayo ng 15 watts na ilaw. So yan, ang tagal niya malubat. So, ayan mga travelers. At pag may budget na mag-upgrade pa tayo ng controller. So, ito yung papalitan natin ng MPPT. So, ito yata ay PWM. At pag naka-budget na tayo, papalitan na ng MPPT para talagang solid ang ating charging. At papalit rin tayo ng battery na mag-add tayo ng battery na 80 amperes isa pa. Kasi mas maganda pala yung 80 amperes at makunat din. So mayroon akong 100 amperes dati, napakabilis lang malubat. So dual type din yun mga travelers. Pero ang bilis malubat, ito 80 amperes, ang tagal malubat. Okay. So ito naman yung inverter natin, merong output yan na 20 volts. Ayan, so wala pa ang 20% yung ating load sa AC. Yan, ito naman yung ating battery level. Ito yung ating frequency, 60 Hz. Okay, wala tayong input, hindi natin pinasukan. Dahil nga dito, wala naman tayong kuryente na galing sa grid. Kaya wala tayong mapapansin dyan na sign dito na input. So, ayan mga ka-travelers. Ang setup ko. So, libre kuryente na yan. Wala tayong babayarang kuryente dito. Gawa ng fully off-grid tayo. At libre. Unang gastusan lang, pero pagdating sa buwan-buwan wala tayong binabayaran. Once in a lifetime lang tayo maggastos. Okay, so yung mga ginamit ko pala dito, ito papalitan ko pa to ng cable wire dahil nga parang nalilitan ako dito. So papalitan ko ng ganito kalaki para mas maganda yung ng battery papunta sa inverter. So medyo nalilitan ako sa sa ganitong wire, no? Meron tayong DC protection mga travelers, para sa ground, para sa kidlat at sa surge. Okay. Ayan, ito yung aking breaker na ginamit, PEMS, pero 20 amperes lang. So medyo umiinit ang breaker. Siguro mag-upgrade tayo ng 50 amperes kasi yung ating panel ay 500 watts na. So mag-upgrade tayo ng 50 amperes sa ating solar panel na breaker. Okay, ito naman sa battery natin 20 amperes din. From controller to battery, 20 amperes mga travelers. Ito naman yung sa ating maliit na inverter dito. Okay. So voltmeter meron na rin tayo. Para itong voltmeter para malaman natin yung sukat ng battery. Yan, dito natin malalaman mga travelers. Okay.